Panginoon at ako'y sa dinami-rami ng pangalan ay nabula. At syempre, nabula ako tapos ako'y nandito. Kasi kahit pala maganda kang lalaki, nangihina ka rin. Akala ko dati kaya ng gandang lalaki. Nanghina. Mahina pa rin pala hanggang ngayon. Salamat po sa Panginoon kasi biyaya lang ang lahat. Yung tsaka ang aking ama, sadya ko naliban para testing ko kung tatay ikakana. Ayun, ay sumama ngayon. Siguro naiisip na nagsasama na kami din eh. At salamat sa Panginoon kasi nakakaranas ng panghihina, ibig sabihin, buhay. Dahil kung ang patay hindi makakaranas manghina, ay buhay kaya nangihina. At salamat sa Panginoon dahil sadyang ang tao ay mahina, pero ang Diyos ay malakas. At sa buhay na ito na binigay ng Panginoon, marami tayong nare-realize habang tayo lumalaki, habang tayo umiidad, marami tayong mga naiisip. Kasi pag nag-aaral ka lang, ang isip mo lang, makagraduate. Pagkatapos nun, mas malawak ang battle. Battle sa sarili, battle sa alak. Kala mo nag-ababarik eh. Hindi. Nakikita ko kasi na ang Christianity, yung pagiging Kristiyano, hindi pagiging Baptist ha, pagiging Kristiyano mas malalim kaysa pagiging Baptist. Kasi ang atin, samahan religion, yung Baptist. Pero yung Kristiyano, yung sabihin mong Kristiyano, mas malalim yun. Yun ang karelasyon mo talaga yung Panginoong Yesus. Kasi maaaring Baptist ka pero hindi ka ligtas. Pero hindi ka magiging Christian na hindi ka ligtas. Kasi automatic na maging Kristiyano ka, ligtas ka. Tagasunod ka ni Kristo eh. Yung maging tagasunod ni Kristo, yun ang malalim. At doon sa paglakad natin sa buhay na ito, doon nagkakaroon ng windangan. Ano bang unahin mo? Ang Diyos o sarili? At yun ang realidad. Hindi natin may itatago yun. At salamat sa Panginoon kasi siyempre, siya lang talaga ang may kakayanan na magpabalik sa atin. Kasi dumating po ako sa punto na parang ayoko na. Dumadating talaga yon. At hindi lang ako nakakaramdam nun. Pati kayo. Lahat. Kasi talaga naman tayo tayo nasa laman pa. Ang kasalanan ay nasa atin pa. At lagi akong sinasampal ng Panginoon na sadya ka namang wala para hindi ka bumalik sa akin. At ako'y napapasalamat sa Panginoon doon sa nobo ako. Yung meow, 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 meow. Siyempre, hindi, nakikita ko kasi, minsan kasi, yun, si kapatid, nawala. Anong dahilan? Iba pala pagka ikaw, may parang kakaiba sa isip mo talaga na nagbabangga, hindi magkaugnay ng mga prinsipyo sa isip. Na magsesettle ka na lang, doon sa preaching kanina, na worthy ang Panginoon. Yun lang. Sabi ko na, hindi kaya nakapugayan to. At yung sa akin lang, ang pinaka-the best, magpatuloy. Kahit na mahina, magpatuloy. Hanggat binubuhay, magpatuloy. Tapos lumiban uli. Hinuhulaan. Kasi minsan, mas mahirap sa buhay na ito, ang tinuturo sa akin ng Panginoon, mas mahirap hindi ka maging totoo. Kasi pag hindi ka totoo, hindi ka maaayos. Yun talaga yun. Ako nakikipag-usap ako sa Panginoon, ganito Panginoon ngayon. Dati pa pala. Sabi natin, Eloy, nag-backslide ka ga, para ka naman ganyan pa rin. Hindi, meron kasing,
minsan, pinapangatwiranan natin na ang kausap ko yung Panginoon. Pero, merong utos ng Panginoon na dalawa. Ano nahahati sa dalawang utos ng Biblia? Love of God and love of money. Love of neighbor, kasama. Kaya sabi ko, minsan, pwede namang Panginoon na lahat ako, di din sa bahay. Pero hindi maaari kasi mayroon siyang iglesyang itinayo. Hindi mo siya, at saka, sinasagad ko yung dahilan. Ano kung dahilan ko? Wala namang kakwenta-kwentang dahilan. At doon nagiging mangmang. Kahit pala matalino, nagiging mangmang. Kala mo yung matalino Hindi, ibig ko sabihin, dumadating tayo sa puntong ganun. Kasi may kasalanan. At yun ang realidad. Kaya dapat mas i-push natin ang sarili natin araw-araw sa Diyos pa din. Yun lang ang solusyon. I-push mo ang sarili mo sa Panginoon. Tumawag ka lamang sa Panginoon. Yun lang. Wala naman, hindi kaya ng kapatiran. Yung pupuntahan niyo sa bahay, minsan nga, namumroblema pa merienda. Hindi, sinasabi ko yun. Minsan kasi, ang dating sa akin, parang gayon nagangala, gayon nagangakabilis. 1 linggo pa lamang akong wala Pero, ang tunay na makakapag-push, ibaba mo ang sarili mo sa Diyos. Para makita mo ang sarili mo ulit na nandito. Kasi once na kung ano-ano iniisip, lalayo ka talaga. At, yun nga sa akin, kasi sa gantong edad mga bata, nag-aaral kayo, madali, medyo kaya pa. Pag kayo humahawak ng iba't ibang responsibilidad sa trabaho, responsibilidad sa pamilya, at responsibilidad sa sarili, at responsibilidad sa iba. Doon kayo matsusubok kung gaano kayo tatayo sa Panginoon. Pag may binibigay na ang Panginoon sa inyo ng mga bagay, doon papasok yung discernment. Paano mo imamaniobra? At doon ako nawiwindang ngayong panahong ito. Sa biyaya naman ng Panginoon wala naman dati na imamanage. Babuyan, wala naman. Ngayon, doon kami nawiwindang sa ganong bagay na mukhang tingin, biyaya. Kasi naghahalo-halo sa isip mo yung interpretation ng tao. Baka iniisip ng mga kami sa Panginoon. Hanggang sa, iisipin mo, hanggang sa wag na nga pumunta. Ganun po kasi napasok sa amin. Pero sa amin po talaga, kami nga nag-uusap na aking ama. Nag-aalaga kami ng mga hayupan na yon, binigay ng Panginoon, iniutang, pinangapitalan. Sa totoo na, utang ko ay 750,000. Yung po aking binubuno, 5 years. Dahil po gusto ko maipundar yung sa aming pamilya. Gusto ko rin matuto ang mga tatay na magbaniobra ng kanilang sarili. Kasi ayaw ko na magulang ko, mag-aasawa ako. Hindi ko alam kung saan kukuhain ang kanila. So sa akin, bilang ako Kristiyano pamilya po kami. Doon, nasubukan na namin ang maglingkod sama-sama. Ngayon, parang doon kami dinadala ng Panginoon sa sitwasyon na pag ibinigay na ng Panginoon yung hinihiling namin dati. At doon kami parang nawiwindang. So, ang akin lang hiling sa mga kapatid sa Panginoon na kung meron mang hindi makapunta dito sa gawain, ay panalangin na lang natin. Wag na muna nating ganonin kasi sa amin po kasi, kami dedicated talaga dito sa gawain ng Panginoon, dito sa God-Disable. Nung po kami walang-wala, ang sabi ng mga ibang tao, ganyan ka nasa Panginoon. Noon naman kami nagkakaroon, ganyan ka nasa Panginoon, pawala-wala. Doon po kami nahahati ngayon sa ganong aspeto. So, sana kindness. Kasi tayo magkakapatid sa Panginoon. Intindihan tayo, unawaan tayo. Ilan naman natin hinihili. Kasi, pero,
kailangan lagi natin sundin ang Diyos. Ngayon, ipanalangin natin ang ating sarili. Sabi ko nga, di dumating tong ASF na ito. Sabi ko, baka ito lang tugon sa lagasin na ng Panginoon kung lalagasin niya. Pero hindi pa rin eh. Anong gagawin natin? Ngayon, yun po ang realidad na nangyayari sa amin. Sa totoo na sadya naman ho kami talagang nag-iintindi sa buhay para dito sa gawain. Hindi naman ho yun sa pansarili. Kasi dito na po kami namulat sa God Disabled Baptist Church. Dito na kami nagkatao, nagkaintindi. Ang amin po talagang goal, kung mag-anniversary, wala nang problema. Hindi nahihingi kay Bidong, hindi nahihingi sa iba. Kami na magbibigay ng baboy, wala nang problema. Yung may sakit. Yun po talaga ang goal. So ngayon, minsan, kami, siguro ang Diablo nasali na rin sa ating sistema, sa atmosphere ng isip, na wala si Garne, na malayo na sa Panginoon, ganyan. Kami naman, isipin namin, wala na daw kami sa Panginoon. Hanggang saan na wala na nga sa Panginoon. Hanggang saan na kami na kambyo na. Pero lagi natin babalikan yung utos ng Panginoon na magkatipon-tipon. Lagi tayong ibabalik sa ganun magkatipon-tipon. Pero may ambagan. Kailangan natin gawa ng paraan. Paano natin yun magagawa kung wala tayong may ambag? Doon po nagkakaroon ng, yun po talaga kung bakit ako ngayon ganito. Hindi naman pala, iba-iba na. Basta ang akin lamang, doon sa preaching kanina, yun ang parang para siya ang tumapos nung nasa isip ko, na worthy ang Panginoon na nasubukan natin ang Diyos, na sumunod sa Kanya, pag linggo, nandito. Linggo, ibigay sa Kanya. Ibigay sa Kanya ang nararapat sa Kanya, ang tithes, offering, first fruit. Worthy kasi siya Yun na talaga sumagad. At bahala na ang Diyos sa mga susunod. Kasi minsan, ang tao kasi, dalawa nakikinig tayong preaching, naka-receive tayo ng responsibility. Sa pagtupad ng responsibility, doon tayo nawiwindang. So, alam ko naman na sa akin, ako bilang Kristiyano, tapat ako sa Panginoon, yun talagang isip ko na makatulong sa gawain pa din, sa paraang ipinigay ng Diyos din sa amin. Kasi sa amin, tinutulungan ko talaga mga tatay. Hindi naman niya maalam yung mga yun sa Wala naman po talaga kami dati. Sa totoo na. Ngayon, ang ibinigay ng Diyos na pagkakataon, makapag-alaga ka ng hayupan. At isang malaking kapital pala yon. At yung pong ginagamit ko nga dun is utang pa. Na talagang hindi nga makapag-asawa. Ano babayaran yon? Kaya po sa amin pong pamilya, sa Abaha family, hindi po kami nalayo ayaw namin, hindi na ganun. Wala po kaming isip na ganun, kahit sa aming magulang. Ang aming usapan nga ng tatay, Diyos yun Sa salita ng Diyos yun gagawin natin. Tayo lang naman napatay-tayong sumunod. Doon po kami sa pagsunod. Kaya yung preaching na pastor kanina, yung iba ang naalaman mo sa iyong naunawaan ba yun? Yung kaya mo i-apply. Ipanalangin po natin ating sarili. Ipanalangin nyo kami, aming pamilya, na maki-apply. Kasi, yun nga, sa pagtanda, iba't iba ang mangyayari. May mga responsibilidad kayong papasanin. Kung magiging kayong responsable. Yun po yun Kung responsable ka, may papasanin kang responsibilidad. At sa pagpasaan mo ng responsibilidad na yon, paano? Doon po tayo magkakaintindihan. At sa amin po, kasi tayo church, ayoko po kasing magkaroon po ng preaching na atmosphere sasama. Ramdam ko po yun. Bilang siyempre ako nasasaktan kasi ako nagsasacrifice ako para sa aking pamilya. Tapos parang isip ko, magaling pa yata hindi ko nagawa yun. Magaling pa yata hindi ko nabigyan ng kapital ang mga tatay at nalayo sa gawain. Pero iniisip ko rin naman, tinutuya naman ang Panginoon ng ibang tao dahil gaya ang baptist, wala nangyayari sa buhay. Yun naman po. Ngayon, yung pong aming ginagawa is para po sa ating gawain pa din.
wag sana ma-misinterpret na kung wala dito, ay naglaog na. Nabalik naman. Nangayaw naman. So, yun po ang pakiusap. Kasi, siyempre, ayoko po kasi na tayo medyo magkakawang-kawang, na mga magbabubuy garne, ganyan. Wag po sanang ganun. Kasi nagkakaroon po ng espiritu ng, ng parang pagkawang. Hindi naman po talaga naman kakawang-kawang. So, sa akin pong, salamat po doon sa preaching kanina, ang pinaka-suma total ay worthy ang Diyos. Kung magsakripisyo kami, ang aking magulang pumunta dito, kung may mamatay doon, bahala ang Diyos. Sana po yun ay magawa namin. At sabi ko nga, hindi naman, pumunta kayo sa amin, sa darating na eleksyon, pumunta kayo sa amin, walang problema. Gusto po namin, pamilya namin, pag may pumuntang kapatiran, miski kayo doon tumulog, kami maipakain. Miski kayo doon tumambay, miski kayo doon mag-Bible study. Walang problema. Kaya po iniigi po namin doon. Oo nga. Pag meron. Yun po talaga. Kasi tayo po'y church, tayo po'y pamilya. Lagi po natin tatandaan. Tayo po'y pamilya. At sana po ay ayoko po kasi, ako po, sa totoo na, ako'y nagiging honest, to be honest po sa atin. Medyo na-decline ako sa ganun eh. Ako. Bagaman, kailangan sundin ng Diyos, yun po ang tao. Mahina po ang tao. At biyaya lamang, panalangin natin, biyaya na bawat isa sa atin ay makapagpatuloy, makasunod sa Diyos, malinis ang tukmo ng utak para sa gawain. Tulad ng kuya, may baboy din doon. At alam ko nakakatulong din sa kanya. Yun pong para ng ay mga magulang. Sa anniversary, ang goal talaga namin, wala nang huhugutin sa iba. Di na kailangan natin pumunta kay Bidong. Dati kasi, tanda ko, napunta pa kay Bidong. Makahingi lang ng pambaboy. Ayoko po na gano'n na tayo hingi sa unbeliever. Ay gawain pang Kristiyano. Dapat ay gawain Kristiyano, mga Kristiyano magtulungan. May ginagawa ang kapwa Kristiyano sa labas, suportahan. Wag mo nang kuwanin. Wag mo nang igulong. Pagulungin. At yung naman po, sa atin, bawat individual, magtapat tayo, i-push natin ang sarili natin sa Panginoon. Hanggat kaya, di gawin. Kung hindi kaya, ang Diyos ang gagawa. At yun po medyo nagkakaroon po ako ng medyo blurred na sa buhay ng mga nakaraang araw. Kasi inisip namin, kami talagang sa Panginoon, ang amin po kasing iniintindi, livestock. Kung ito'y patay ng Diyos, patay. Kasi livestock siya. Di pwedeng isara. Hindi pwedeng basta itigil katulad ng shop. Pag linggo, pwedeng shutdown. Computer, bunot. Walang mangyayari. Ito live. Live, may buhay po kasi. Ngayon naman, ang iniisip naman po namin, paano kami i-stand doon sa pabayaan natin sa Diyos. Doon po ang labanan ngayon Pag naandiyan na, ngayong linggo, paano gagawin natin? Sa totoo na po, nagbawas na po kami ng mga bakahan. Dati po 400 yon. Pinagbili na po namin. Kasi binabawas talaga namin. Utay-utay po kami nagbabawas sa At kung mga ilangan po ang kapatiran, gusto kasi namin, hindi na tayo sa iba kukuha. Kung may mga ilang kapatiran ng kambing, sa amin na kayo bumili. Joke lang. Hindi, ibig sabihin, ang akin po kasi naisip sa gawain, lahat tayo, kaya natin tumulong sa ating mga kapatid. Sa gawain, sabi ko nga, kung lulobin ng Panginoon, kung magkaroon ng biyaya pa sa banda-banderian dahil dito sa mga baboy na ito, magkaroon ng sasakyan, walang problema. Walang problema sa mga miyembro na gustong mag-outing, gamitin nyo. Yun ang mga naiisip ko. Kasi tayo magkakapatid. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Wala ditong grupo ng mga workers, grupo ng mga secular. Sana mawala yung ganong, sana
tayo magkakapatid, magkakatuwang tayo dito. May nasa secular, may nasa working. Yung nasa secular, mag-intindi sa Diyos, yung dapat, tithes, offering, first fruit. Yun po sana ang panalangin nating magawa. Ang sa workers, soul winning. Yung mga wala pang kayang makuha na wala pang responsibilidad na mabibigat, sumama sa mga Bible studies at gawain. At kaya pala po, nalalim din yung sabi ng Panginoon bago siya umalis dito sa mundo. Anong utos ng Panginoon? Love one another as I love you too. Hindi nga yun ang sabi. Ibig sabihin ng Panginoon, talagang ayaw niya na tayo kung ano mangyari. At yun po, salamat po sa mensahe kanina na balik kami sa Biblia lagi eh. Kami lagi magkalipon ng tatay hanggang 11 na. Minsan nagtatagal talaga kami na magkausap kasi aming ang Diyos, soberano. Ibinigay ito sa atin. Yun ho eh. Yung mga prinsipyo ng Biblia pa rin naman na aming nagiging usapan. Ito'y wala na linggo. Ang Diyos ay soberano. Kung mamatay ang baboy, bahala na. Pero ang aming pong panalangin sa inyo, ayoko po kasi na magkaroon ng ganong atmosphere. Bilang ako'y tayo napunta dito, minsan na lang sumimba. Para sa akin, hindi nakakaluhati sa Diyos tayo may problema. Dapat papuri sa Diyos. Nagiging konsumisyon sa Diyos. Anong nangyayari? Sana ang ating tunay na pag-awit, walang bahid sa isip ng masama. Ang ating paglilingkod, walang bahid na kung ano-ano. Kasi yun po nangyayari sa amin Awit, untag Pero mabigat sa loob. Ang pinakamasarap po talaga at yun po yung ayaw ng Diyos na tayo naglilingkod na may ganong problema. Dahil hindi naman siya worthy na sambahin ng ganon. So, ang akin lamang po, napakiusap sa darating pong halalan, sa ating buhay, panalangin yung aming pamilya, na bawat pamilya sa atin, magpanalangin yan. Kasi sa amin, siyempre, medyo kwan sa akin Kasi kami gusto ko'y una-una na Iniisip ko naman, baka ito yung sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Tanda akong dati, hindi talaga nauwi ng maaga. Na seek ye first niya. Baka itong siya, and all these things. Ngayon, doon nabuburiw-rew. Doon nawiwindang. Kaya, ang akin pong panalangin, wala pong malakas sa atin. Ang Diyos lamang po ang malakas. At doon po kami umaangkla. Ang akin pong sinyales, kung itong iisip na ito'y dumali, boss, yun na ang sagot. Na itigil na yung ganong business. Yung mga shabu, yung mga... Ibig ko po sabihin, joke lang po yun. Ang akin pong gustong kwan, na mag-unawaan tayo. Gaya ng pag-unawa ng Panginoon sa atin. Yung po ang aking kwan. At, wag naman lagi magpapaunawa. Gawin yung responsibilidad. Bilang mga Kristiyano. Responsibilidad natin umattend. Attend. Nangihina. Attend. Hindi nagbabasa. Magbasa. Yun lang yun. Hindi nananalangin. Manalangin. Hindi naggigibing. Magibing. Yun lang naman po ang buhay. Hindi mo ginagawa, gawin. Ginagawa mong mali, itigil. Yun. Hanggang sa wala rin kami matapos ng tatay sa usapan. At ang amin lang po, hindi po kami naano sa church. Wala pong kawang nangyayari. Ang amin po talagang goal ay makatulong pa rin sa gawain. Makapag-tight sila, may mga ambagan. Alam ka naman yung ambag ko ambag din niya. Gusto ko naman kanya, may pamilya naman siya kanya. Yung po mag-asawa.
At yun po, sa amin pong kwan, siguro kami po yung pastor ay nasa stage na non, kung sa gamo-gamo, hindi pala, kung sa paru-paro, nandun pa kami sa, sa hinuhubaran. At bahala po ang Panginoon. Basta po, maliwanag po sa amin na itong aming mga ginagawa ay para sa Panginoon. At yun, sa ating lahat, sana ay manalangin tayo ng wisdom sa Panginoon. Wisdom at pagsunod. Yon. Kasi walang mangyayari kung puro alam, hindi naman kayang i-apply. Mahirap din naman apply, hindi mo naman alam ang dahilan. So dapat po ay balanse. At yon, salamat po sa Panginoon, sovereign ang Diyos. Kaya ako'y nabunot at mapagsalita. Kasi ayoko po talaga umattend dito na mabigat po pastor talaga. Siguro ganun din yung ibang, meron silang mga bigat. Pero ang solusyon, isuko mo sa Panginoon. Lagi mo isipin, worthy ang Diyos. Yun. Salamat po sa Panginoon.